Alden, pupuntahan na kita. Hindi ko magawa mag-enjoy dito na alam kong pwede ka mapahamak dahil sa kalasingan mo. Kagad kong pinatay ang tawag ni Alden. Kahit hindi ko alam kung nasan sa Alden ay tinahako pa rin ang bar na alam kong suki niyang pinupuntahan. Yun lang naman ang palagi niyang pinupuntahan kapag may problema siya. Pagdating sa bar ay hindi nga ako nagkamali dahil tanaw ko na siya sa counter bar. Umiinom pa rin ito kahit lasing na. Alden! Nang makalapit ako sa kanya, hindi pa siya makapaniwalang nandito ako sa harapan niya. Vivian, anong ginagawa mo rito? Sabi ko naman sa'yong ayos lang ako eh. I'm enjoying myself here. Uuwi ka na. Masyadong marami nang nainom mo, Alden. Hindi ko hayaang mapahamak ang taong minsan naging parte na ng buhay ko. Inalalayan ko siyang umalis sa bar counter. Magtikan pa nga kaming mabuwal. Buti na lang tinulungan ako ng guard na ipasok sa Alden sa loob ng kotse. Lasing na lasing ito at mukhang nakatulog na nga. Napahilamos ako nang wala sa oras sa aking mukha gamit ang aking mga palad. Hindi ako nakapagpaalam sa dalawa at maging kay Manang hindi ko nasabi. Nagmamadali na kasi ako kanina. Baka mamaya hinahanap na ako ni Via. Sa bahay ko na lang muna dinala sa Alden. Tinulungan ako ni Mommy at Manang Biring na ipasok ito sa loob. Lasing na lasing ang lalaking yan. Sambit ni Mama. Kung hindi ko siya pinuntahan baka hindi pa rin yan titigil sa pag-inom. So, you're worried about him? Oo naman, Mom. Kahit pa paano naging mabuti sa Alden sa akin. Hindi ko naman nahayaan na may mangyari sa kanyang masama doon sa bar. Hindi naman natin alam baka mapagtripan siya ng mga lalaki doon. Yun lang ay kinatatakot ko. Pas, matakot ka na rin dahil sigurado akong si Burlington ang nasa labas. Napatingin ka agad ako sa pintuan na may mag-doorbell dito. Ano niyo nasabing si Miggy nasa labas? Kanina pa siya tawag ng tawag dito, hinahanap ka. Kaya sigurado akong ang asawa mo yan. Hinahanap niya ako? Kanina lang ayaw niya akong imikan. Teka, bubuksan ko lang ang pinto. Diyan ka lang at pustahan tayo, asawa mo to. Nakangiting sabi ni Mommy bago naglakad patungo sa may pintuan. Hinintay kong bumalik si Mommy sa sala. Pagbalik niya ay hindi nga ito nagkamali. Si Miggy ang dumating at kasama niya ngayon. Mariin na tumitig sa akin si Miggy bago bumaba ang tingin niya sa couch kung saan nakahiga si Alden. Miggy, anong ginagawa mo dito? Kasama mo na ba sa Via? Hindi ba doon siya matutulog? I'm here to pick you up. Walang emosyon na sabi niya. Bakit? Pinapasundo ko ni Via. Hindi raw siya makakatulog kung wala ka. Isa pa, magdala ka na rin ng konting damit dahil bukas sasama kayo sa akin. Saan? Kunot noong tanong ko sa kanya. Don't ask. Just prepare your things to bring. Nagpalipat-lipat ang aking paningin kay Mommy at Manang Biring. Alam ko itinutulak na ako ni Mommy na umakyat sa taas para maayos sa mga dadalhin ko. Sige na anak, ako na bahala kay Alden. Sigurado po kayo, Mommy? Oo naman. Sige na, ayusin mo na mga gamit mo, baka hinihintay ka na ni Via. Sige po. Nagmadali ako umakyat sa itaas para tahakin ang kwarto namin ni Via. Nagayos ako ng mga gamit at maging susuotin ni Via. Ilang damit ba ang dinala ko? 2 lang at para kay Via naman ay mga 5. Ilang beses kasi yung nagbibihis sa isang araw. Pawisin kasi ang batang iyon kahit pa sa loob ng bahay may aircon. Pagbaba ko ay nadatnan kong parang nababagot na si Miggy dahil sa kasusulyap dito sa wristwatch. Sobrang tagal ko ba para ganyan na yung itsura niya? Are you done? Tanong pa dito nang makalapit ako. Tumangutango na lamang ako. Tumayo ito at naglakad na. Hindi man lang ako niyaya na lumabas. Binilingan ko si Mommy Emily. Binilin kong muli sa kanila sa Alden. Nagmamadali tuloy ako lumabas ng pintuan para lang maabutan si Miggy. Nakakunot ang noong sinalubong niya ako. Nasa sasakyan niya na ito, nakasandal. Pinagbuksan naman niya ako. Akala ko kasi hindi. Nang makapasok na rin ito ay hindi muna binuhay ang makina. Is your boyfriend more important than your daughter? Hinahanap ka ng anak mo pero wala akong maisagot kung nasaan ka. Hindi ka man lang nagpaalam. Para kang hangin na bigla na lang naglalaho. Sermon ito sa akin. Sorry. Kailangan ko kasing puntahan sa Alden sa bar kasi masyado ka nag-aalala dyan sa boyfriend mo. Nag-aalala ako dun sa tao dahil kaibigan ko siya at ayoko siyang mapahamak. Kaibigan? O kaibigan? Sinamaan ko din siya ng tingin. Break na kami dahil iniwalayan ko na siya ng dahil sa'yo. Ngayon, masaya ka na? Inis na sambit ko sa kanya. Natigilan siya habang nakaawang ang labi. Well, it's too late. Sagot niya saka binuhay na ang makina. Yun lang ang tanging sagot niya. Hindi na ulit nagsalita pa.
Ano ba yung ibig niya sabihin sa it's too late? Ibig ba sabihin noon wala nang pag-asa? Wala na siyang nararamdaman para sa akin? Huli na ako? Hanggang sa makarating kami ay hindi niya na ako inimikan pa. Sinulubong ako ni Via. Mommy! I'm sorry baby kung biglang nawala sa mommy. Si Tito Alden mo kasi. Ano po nangyari kay Tito, Daddy Alden? Tito. Biglang pagtama ni Miggy sa anak niya. You call him Tito cause he is your mom's friend. I'm the only one you should call Daddy because I'm your daddy. Do you understand, baby? Miggy said seriously to our daughter. Yes, Daddy. Tila loading pa ang anak ko. Good. Iniwan niya na kami. Ano pa nangyari kay Tito Alden, Mommy? Okay lang ba siya? Yes, baby. Okay lang ang Tito Alden mo. Inaalagaan siya ngayon ni mamita mo. Mabuti naman po. Magsasalita pa sana ako na biglang sumulpot sa harapan ko si Miggy. Hindi ka pa ba susunod sa dining? Striktong sabi nito sa akin. Halika na, baby. Pinalapit niya si Via at lumapit naman ito. Binuhat niya ito habang ako'y nakasunod sa kanila patungong dining. Magkarap kami ni Miggy habang katabi niya si Via. Mukhang bumabawi talaga siya sa anak namin. Siya na ngayon na nagpapakain kay Via. Kita ko rin sa kanya ang saya at bawat pagngiti nito tuwing sinusubuan niya si Via. Busog ka na ba? Tanong niya kay Via. Opo, inaantok na rin po ako. Tumayo naman ako mula sa aking pagkakaupo. Patutulugin ko na si Via. Presenta ko. No, ako na magpapatulog sa kanya. Kaagad naman na binara ni Miggy ang sinabi ko. Pwede ba kayong dalawa na lang magpatulog sa akin? Request ng anak ko. Nagkatinginan kami ni Miggy. Please, Mommy? Daddy? Okay. Sagot ko. Pumayag naman kaagad ako. Ewan ko lang kay Miggy. Mukhang ayaw niya nga talaga yata akong makasama. Okay, if that's what will make you happy, baby. Napipilitan pa na sagot niya. Alam ko naman na ayaw niya ako makasama doon sa kwarto. Dahil request ng anak niya wala siyang nagawa kundi ang pumayag. Yay! Masayang masaya si Via. Ngayon niya lang mararanasan na makasama kami ng daddy niya sa isang kwarto. Kaming dalawa ng daddy niya ang magpapatulog sa kanya. Pagdating namin sa kwarto, inayos ko ang kama. Magulo kasi. Siguro nagtatatalon na naman doon si Via. Humiga ka na, baby. Utos ko kay Via. Sumunod naman kaagad ito. Daddy, pwede bang tumabi ka rin dito sa amin? Tinapik-tapik ni Via ang space ng kama sa tabi niya. Hindi pa ako nakakahiga. Nakaupo pa lang ako sa kama. Nakakaya naman kung humiga. Dad is just going to take a shower first, baby. Paalam ni Miggy at saka naglakad na ito sa banyo. Anong gusto mong kakantahin ko para sa'yo, anak? Ang pipit po. Okay. Inayos ko muna ang boses ko saka ko sinimula ng pagkanta. Itinigil ko na ang pagkanta ko nang makitang nakapikit na si Via. Nakatulog kaagad ito. Sobrang antok na pala ito. Siguro'y naglaro ito ng sobra kanina. Nang masigurado kong tulog na nga si Via ay dahan-dahan akong umalis sa kama para lumabas. Hindi ko nahihintayin pa na palabasin ako ni Miggy. Kusa na lang akong lalabas. Kinaumagahan. Mommy, wake up! Boses ni Via ang naririnig ko. Hihikabig-kab pa ako nang imulat ko ang aking mga mata. Anong meron? Bakit nakabihis si Via? Mommy, alis po tayo ngayon kaya wake up na po. Saan tayo pupunta? Naguguluhang tanong ko. Binigla naman ako ng anak ko. Kagigising ko lang. Ang sabi ni Daddy na sasama niya raw po tayo sa kanilang barkada reunion. Ha? Naku, baka ma-out of place lang ako dun. Siguro kayo na lang ng daddy mo, anak. Okay na ako dito. Kailangan nyo rin kasi ng bonding dalawa kaya ayos lang sa mommy dito. Pagluluto ko na lang kayo na masarap pag-uwi ninyo. Tumayo ka na dyan at magbihis. Wala na akong tayo para makausap pa sa'yo. Kahit sa ayaw mo at sa gusto mo, wala kang magagawa dahil sasama ka. Napatingala na lang ako nang bigla na lang sumulpot si Miggy. Kagatlabi na lang ako at wala nang nasabi pa. Narinig mo sinabi ni Dad, Mom? Tumayo na raw po kayo't magbihis. Hindi papayag si Daddy na hindi ka sasama. Hindi lang ako ni Via para mapatayo sa couch. Ay naku, tinatamad pa naman ako. Bakit bang hirap kumilos sa araw na ito? Feeling ko'y ang bigat ng katawan ko at konting galaw lang ay napapagod na kaagad ako. Pagdating namin sa Boracay ay dumaan muna kami sa mga stall dahil nagturo si Via. Nakakita lang ng swimsuit, tinuro niya na kaagad sa daddy niya. Daddy, gusto ko po yun.
Okay, tama-tama, konti lang yung dala mo ng mga damit. Wala namang reklamo si Miggy. Kaagad naman na sinang-ayunan ng anak namin sa gusto nito. Kapag siguro nagsama sila palagi, may spoiled ng sobra si Via. Lahat kasi ng gusto nito ay binibigay ni Miggy. Nakasunod lang ako sa kanila, parang julalay ng dalawa. Tanging bitbit ko lang naman ay ang aking maliit na shoulder bag. Ang mga gamit naman namin ay nasa sasakyan pa. Marami mga foreigner na nakakasalubong, kasama na ang mga Pinay na syota ng mga ito or mga kaibigan. Mommy, how about you? Gusto mo rin ba ng swimsuit? Mother and daughter outfit po tayo. Baling ni Via sa akin. Wala talaga ako sa mood. Napahilot ako sa akin noo. Magsasalita na sana ako nang biglang magsalita si Miggy. That swimsuit doesn't suit your mom, baby. Look, how built and skinny your mommy is for that swimsuit. Sinamaan ko kaagad ng tingin si Miggy. Nagawa pa niyang manlait. Hindi naman ako masyadong payat. Baka pag nagsuot ako niyan ay mapanganga siya. Hinayaan ko na lang ang panginsulto nito. Bahala siya sa nababaliw niyang pag-iisip. Ang ganda kaya ni Mommy, Dad. Alam ko po babagay ito kay Mommy. Bilhin na po natin to, Dad, for Mommy. Nagkatinginan kami ni Miggy. Okay, baby, if that's what you want. Pero huwag may pasusuot sa Mommy mo swimsuit na yan. Bakit po, Dad? I don't want anyone else to see your Mommy wearing that. I heard Miggy answer. I raised an eyebrow. Si Daddy! Narinig ko naman ang panunokso ni Via. Hinayaan ko na lang ang mga ito. Nakasunod lang ako sa kanila. Malayo-layo na rin ang nalakad namin. Kahanap ng mga susuotin. Wala ako sa mood na pumili ng mga damit kaya wala din akong nabibili. Marami na mga damit na nabili sa Miggy para kay Via. How about you? Baling sa akin ni Miggy. Susunod ka na lang ba sa amin? Don't you like anything? Just tell me so I'll buy it. Tinatamad na napailing ako. Wala. Kayo na lang. Parang wala ka sa mood. Kaninang umaga ko pa napapansin na matamlay ka. Puna niya. Wala lang ako sa mood gumalaw. Magbabago rin siguro ito mamaya. Huwag mo nila ako intindihin or alalahanin. Sabi ko sa kanya sabay hima sa aking noo. Who said I cared about you? I was just asking why you weren't in the mood. I didn't say I was worried about you. Pumuntong hininga na lamang ako. Hindi ko na lang siguro papatulan ng pagiging ampalaya ng lalaking ito. Hihintayin ko na lang kayo sa car. Hindi ko na rin talaga kaya maglakad-lakad eh. Para ako nahihilo sa init. Nag-iinarte ka lang. Tila pabulong na sabi niya pero narinig ko. Hindi ako nag-iinarte. Totoo sinasabi ko. Kung ayaw mong maniwala, di wag. Hindi ko naman sinabing maniwala ka. Inis na sabi ko sa kanya tsaka ako tumalikod para bumalik na sa sasakyan niya. Hindi alam na Via na nagbabangayan na kami ng daddy niya dahil abala ito sa pagtingala sa mga damit na nakadisplay doon at sa mga souvenirs na karamihang binibili dito sa Boracay. Nagpahinga na lamang ako sa loob ng kotse. Hindi ko nga namalayang nakatulog pala ako. Narinig ko na lang ang boss ni Via nang pumasok sila sa loob ng kotse. Naimulat ko ang aking mga mata. Ang dami nilang dala. Parang 2 linggo yata kami dito mag-stay sa dami ng mga pinamili. Lahat ba yun ay para kay Via? Mommy, meron din kami binili for you. Lumapit sa akin si Via at ibinigay ang 2 paper bags. Anong mga to? Take a look to find out. Sagot naman ni Miggy. Pilosopo naman ang laking to. Mood swing. Dahil pambabaeng may regla sa sobrang sungit. Nang tingnan ko mga ito, hindi ako nakapagsalita nang bumungad sa akin ng mga underwear at summer outfit. Naramdaman ko ang pangiinit ng aking mga pisngi. Namumulay yata ako. Si Daddy pong pumili niyan. Kaagad naman nasabi ni Via. Talaga? Napatingin ako kay Miggy. Naniwala ka naman agad sa anak mo. Kaagad naman na tinanggihan ni Miggy ang sinabi ni Via. Hindi ko sinabing naniniwala ako. Inirepan ko na lang ito. Tinoon ko na lang kay Via ang aking paningin. Anong mga binili mo, anak? Barbie, swimsuit at mga damit po na susuotin. Ang galing naman pumili ng anak ko. Ang gaganda. Siyempre, tinulungan ako ni Daddy eh. Sinulyapan kong muli si Miggy. Nahuli ko siyang nakatingin sa front mirror. Tumikim kaagad ito at nag-iwas ng tingin. Ayos na ba kayo dyan? Alis na tayo. Yes, Dad. Okay na po kami dito ni Mommy. Muling tumikim si Miggy bago tuluyang paandarin ang kanyang kotse. Wala kaming imikan sa loob ng kotse niya. Nakatulog naman si Via kaya mas lalong tumahimik. Tinuon ko na lang ang aking paningin sa labas. Are you feeling well now? Biglang tanong sa akin ni Miggy. Napatingin kaagad ako sa kanya. Hindi siya lumilingon pero sinisilip niya ako sa front mirror. Ayos naman ako.
Kanina lang medyo sumakit ang ulo ko. Dapat uminom ka ng gamot. Hindi na. Ayos na pakiramdam ko. Hindi na kailangan na uminom ng gamot. Okay? Hindi na muli ito nagsalita. Pagkatapos ng mahabang biyahe, nakarating na rin kami sa isang private luxury resort. Pagmamayari daw ito ng kaibigan niya. Hindi ko pa kilala pero mamaya makikilala ko rin iyon. Naglalakad kami papasok na sinalubong kami ng mga staff sa resort. Tulog si Via kaya buhat-buhat ito ni Miggy. Ang mga gamit namin ay pinukuha na lang namin sa isa sa mga staff dito sa resort. Pagdating namin sa lounge ay hindi ko inaasahang mabubungara namin ang mga kaibigan ni Miggy. Nakakahiyaman pero pinilit ko maging kalmado ang sarili ko at maging friendly sa paningin ng mga ito. Kasama rin nila ang kanilang mga nagagandahan na asawa. Hindi ko alam kung asawa or girlfriend. Gusto kong hawakan ang braso ni Miggy ngunit hindi ko naman magawa dahil hindi kami okay ni Miggy. Ano na lang sasabihin nito kung hawakan kong braso niya? Baka isipin nito na feeling close ako sa kanya. Feeling okay kami kahit hindi naman talaga. Hey! Isa-isang napalingon sa amin ang kanyang mga kaibigan. In fairness, walang pangit sa magbabarkada. Lahat sila mga honks, gwapo, malalapad ang mga dibdib at mga mestizo. We thought you wouldn't come, Burlington. Amen, teased him. I don't know him yet. Pwede ba yun? Sagot naman ni Miggy. Sungit talaga. Nakatingin lang ako sa kanila. Each of them was holding a wine glass. This is my daughter, Via. Pakilala ni Miggy sa anak namin. Tulog pa rin si Via at mukhang walang balak magising kahit pa maingay na sa kanyang paligid. Tulog na tulog. Mukhang napagod na sobra. Sambit naman ng isang babae. How about your wife? Are you going to introduce her to us? Nakangiting tanong pa ng isang lalaki. She's Vivian. My wife. Napipilitan pa na pakilala sa akin. Alam ko naman na napipilitan lang siya pero okay lang, at least pinakilala niya pa din ako. Napakaganda at napakabata pa. Sambit naman ng isa rin na babae. Hindi ko pa sila kilala kaya hindi ko pa masasabi ang kanilang mga pangalan. Salamat. Tanging sagot ko. I'm Dustin anyway. Miggy's friend. Pakilala ng isang lalaki. Nakapag-shake hands ito sa akin. I'm Aaron. Pakilala naman ng isang lalaki na mukhang stricto ang mukha pero napakagwapo. Lahat naman sila magkakaibigan ay tila may kanya-kanyang itinatago. I'm Elijah. Pakilala rin ng isa pang lalaki. Nakahapit ito sa bewang ng isang babae. Siguro yung asawa niya. I'm his wife. I'm Lalaine. Pakilala nito. Sa wakas ay nalaman ko rin na asawa niya nga ito. Ang ganda niya. I'm Ashley and she's Irish. We're best friends. Turo ni Ashley sa isang babae na katabi na ngayon ni Dustin. Hindi na ako magtataka kung merong asawang kasing ganda nila, kung kasing gugwapo naman ng mga lalaking ito ang mga asawa. Pagkatapos magpakilala ni Ashley, lumapit ito kay Aaron. Alam ko na siya ang asawa ni Aaron. Mas mabuti pa magpahinga na muna kayo. Suwestyon ni Lalaine. Miss, tinawag ni Aaron ang isang babaeng staff. Please take them to their room. Utos ni Aaron dito at saka ito napatingin sa amin. Opo, sir. Bumaling sa amin ang tingin nito. Sasamahan ko na po kayo sa room ninyo, ma'am, sir. Gumalaw si Miggy. Sinanyasan niya ako mauna sa kanya. Nakasunod ako sa babae hanggang sa makarating kami sa room namin. Dito na po ang room ninyo, ma'am and sir. Mayon ko na po muna kayo. Nakayo kong saad ng babae. Salamat. Pumasok kami sa loob at idilapag ni Miggy si Via sa malambot na kama. Hindi pa rin ito nagigising, samantalang ako'y nakatingala at inililibot ang aking paningin sa kabuuan ng kwarto. Isang kwarto lang kami. Ano pa nga ba nga asahan ko? Wala kami sa bahay kaya malamang isang kwarto lang talaga kami. Anong iniisip mo? Ha? Wala. Don't fool me, Vivian. I know you're thinking about something. Tell me, what is it? Wala nga, kulit mo naman. Tignan mo pa yung batang hindi makaintindi. Sa inis ko'y nasabi ko yun sa kanya. Sino bang bata rito? Tanong pa niya. Naiirita ang boses niya. Sino rin ba yung matanda rito? Hindi ba't ikaw? Bakit mas isip bata ka pa sa akin? Nakapamewang nasabi ko sa kanya. Shut your mouth. Saway niya. Omi, Daddy, nag-aaway po ba kayong dalawa? Sabay kami napatingin kay Via. Kagad kong nilapitan ng anak ko. No baby, nag-uusap lang kami. Diba? Sarcastic ako ngumiti kay Miggy. Ang loko hindi rin nagpahuli at sarkastiko rin itong napangiti sa akin. Yes baby, hindi kami nag-aaway ng mommy mo. Sa katunayan pa ngayon naglalambingan kaming dalawa.
Nabigla akong halika ni Miggy sa labi. Nalalaki ang mga mata ko. Right, honey? Pinisilpan niyang aking pisngi kaya hindi ako nakapagsalita. Kung wala lang si Via, kanina ko pa tinampal ang kamay nito. Napansin ko ang pagtawa ni Via. Sweet ng daddy ko? Komento ng anak ko. Ay naku Via, kung alam mo lang, hindi sweet ang daddy mo kundi bitter. Kiss mo pa nga si mommy, dad. Muli utos ni Via sa daddy niya. Saan mo gusto? Sa lips? Or sa... Pilyong tanong ni Miggy sa akin. Bakit hindi niya maituloy ang gusto niyang sabihin? Napakamanyakas naman talaga na lalaking to. Sa chicks. Sa wakas ay natuloy niya rin. Baka sipain kong betlog nito kapag nagsalita siya ng bastos sa harapan ng anak niya. Sa lips, syempre. Tuwang-tuwa naman na sabi ni Via. Wala lang segundo na sumugod si Via ay naramdaman ko na ang paglapat ng labi ni Miggy sa aking labi. Tumagal iyon. Mga ilang minuto rin siguro nakalapat ang labi niya sa labi ko. Hayos na ba anak? Pasado na ba si daddy? Pagkatapos ng halik ay kaagad niyang itinanong iyon sa anak namin. Nag-thumbs up lang si Via sabay ngiti. Napailing na lamang ako. Kalokohan ng mag-amang ito. Maya-maya lang ay may narinig ako mga katok. Nagkatingnan kami ni Miggy. Tumayo si Miggy para buksan kung sino man ang kumakatok sa pinto. Hinintay kong bumungad sa aking paningin ang taong kumakatok sa pintuan. Manang Lucy? Hindi ako makapaniwalang nandito si Manang. Mag-guess si Via ay tuwan-tuwa nang makita niya ito. Kaagad tumakbo si Via kay Manang para yakapin ito. Pinasundo ko ni Sir Miggy. Wala daw kasi magbabantay kay Via. Paliwanag ni Manang. Nandito naman akong magbabantay kay Via. Mabuti naman po Manang kung nandito kayo. Para makapag-enjoy rin ho kayo. Ay naku, kung alam ko lang na beach resort ito, sana'y dinalo ko yung sakalam kong itim na bikining itinatago-tago pa sa kaban ko. Napangiti ako sa sinabi ni Manang. Ganon din naman si Miggy. Nagtakip ng bibig at alam kong nakangiti ito. Tumikim si Miggy. Hindi pa naman huli ang lahat, Manang. Pwede ka pa naman bumili sa labas para makapagsuot ka ng bikini. Ay naku, wag na sir. Nagbago na isip ko. Baka kapag nagsuot ako ng bikini, sa akin lang titingin lahat ng lalaki sa labas. Muli na naman ako natawa at ganon din si Miggy. Pagkatapos ng usapan na iyon ay lumabas kami ni Miggy kasama sa Via at syempre kasama namin si Manang Lucy. Simple lang ang sinuot ko. Naka-swimsuit ako pero dinoblehan ko iyon ng short at sa itaas naman ay may manipis na kulay white long sleeve. Matagal pa ngang napatitig sa akin si Miggy pagkatapos kong magpalit. Pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa at saka ito lumapit sa akin at bumulong. Don't take off your long sleeve. I don't want you to expose your body to others. Inirapan ko na lang ito. Akala ko ba payat at maputla ako? Bakit ayaw niyang hubarin ko ang long sleeve na dinoble ko? Ibig sabihin lang yan, maganda pa rin ako sa kanyang paningin. Pakipot lang talaga lalaking to. Pagdating namin sa lounge ay nandoon na rin ang mga kaibigan ni Miggy at ang mga asawa ng mga ito. Nakasuot na rin ang mga ito ng kanilang two-piece pero katulad ko ay may doble rin na short. Kanya-kanyang nag-high five ang mga lalaki. Habang palabas kami ng lounge ay panay naman ang panunukso ng mga kaibigan ni Miggy sa kanya. Paano mo na ba sagot ang asawa mo, Burlington? Kala ba namin di ka mag-aasawa? Bakit parang nagbagong ihip na ngangin ngayon? Natatawang asar ni Elijah. Hindi ko rin alam. Nagising na lamang akong katabi niya siya sa kama. Siguro dahil gwapo tayo kaya tayo napipikot. Sagot ni Miggy. Ang kapal talaga ng gurang na ito. Walang nangyari na ganoon na. Nagtawanan ng mga ito. Iba pa rin talaga kapag gwapo. Pabiro din naman sabi ni Dustin. Ay, masyadong mahangin sa pwesto na to. Siguro dapat mag-iba tayo ng pwesto. Let's go ladies! Ani Irish. Nauna na itong maglakad sa amin. Nasa tabi na kami ngayon ng dalampasigan at napaupo sa buhangin. Palubog na ang araw at ang gandang pagmasdan nito sa pwesto na kinaroroonan namin. Iba yung boys talk at iba rin syempre ang girls talk. Dagdag pa ni Irish. Ibang pwesto ng mga asawa namin. Malayo-layo sa kinaroroonan namin pero rinig pa rin namin ang kanilang mga tawanan. Nasa room na si Via at maging ang mga anak din nila Irish, Ashley at Lelaine ay nasa room na rin ang mga ito. Malalaki pala ang kanilang mga anak kaya yung iba ay hindi kasama. Yung bunso lang yata yun dinala nila at ang iba ay may mga pasok na sa school. Hawak nila Lelaine ang bote ng wine na wala ng laman. I'll spin the bottle. And where it hits, should answer my question, truth or dare. Game? Okay, game. Kaagad na sagot ni Irish. Game kami ni Vivian. Sagot naman ni Ashley at saka hinawakan ang kamay ko.
Sinimulan na nilang paikutin ng bote at naunang turuin ito si Ashley. Truth or dare? Tanong nila Lane sa kanya. Dare. Naging pili ang mga ngiti nila Lane. Amuyin mo ang kilikili ng asawa mo? Biglang natigilan si Ashley. Teka, bakit ganoon? Pwede bang pass? No, hindi ka pwede mag-pass. Okay. Tumayo si Ashley at saka ito naglakad palapit sa kanyang asawa. Tanaw mula sa kinaroroonan namin ang paglapit ni Ashley sa asawa, sabay lapit na mukha nito sa kilikili ni Aaron. Rinig mula rito ang tawanan ng mga lalaki. Namumula mga pisngi ni Ashley na lumapit sa amin. Next. Muling umikot ang bote at nakaturo yun kay Lalaine. Truth or dare? Tanong ni Irish. Okay, truth. Ayoko lumapit sa asawa ko kaya truth ang pipiliin ko. Ilang beses kayo mag-making love sa loob ng 1 linggo? Natatawang tanong ni Irish. What? Okay, fine. Sasagutin ko yan. Sa loob ng 1 linggo, walang tumatanggi sa amin. Hanggat kaya namin. Mga 10? Or 12? Sagot ni Lalaine na tila hindi pa sure. Nagtawanan kami. Ibig sabihin sa loob ng 1 araw, may pagkakataon na 2 beses silang mag-love making. Walang nakakatuwa, no? Lalo na at ganun rin naman kayo. Huwag niyo ako lokohin. Asar ni Lalaine. Next. Nakaturo naman kay Irish ang bote. Truth or dare? Truth. Diretsang sagot ni Irish. Kaano mo kamahal si Dustin? Balita ko kasi noon hindi mo siya mahal. Nauna siya magmahal sa'yo. Tanong ni Lalaine. 100%. I loved him more than anything. Kahit nauna siyang ma-fall sa akin, mas na-fall ako ng sobra sa kanya ngayon. Dustin is caring and loving husband. He keeps all his promises. Wow, kaya boto talaga ako kay Dustin noon ba? Sambit naman ni Ashley. Ang pinaka-ayaw ko mangyari ay ang mapatapat sa akin ng bote. Silang tatlo ay sabay-sabay na patingin sa akin. Sa wakas, tumama rin sa'yo. Pilyang napangiti si Irish. Truth or dare? Ito na nga ba sinasabi ko eh. Dare na lang kayo sagot ko. Dare. Nagtawanan silang tatlo. Ano ba dapat na iutos natin kay Vivian? Tanong ni Irish sa dalawa. Paano kaya kung sayawan mo na lang ng sexy dance ang husband mo? Sa dami ng gustong ipagawa, bakit yun pa? Baka isipin naman ng mga gurang na i-feel na feel kung sayawan siya. Wala ko nagawa kundi ang tumayo. Tinahak ko ang kinaroroonan ni Miggy. Pagkatapos kong inumin ang alak na nasa tabi ko. Ang pait pero na kaya ko. Pampalakas loob. Medyo nahilo ako sa alak na yun eh. Ano ba yun? Habang palapit ako sa kinaroroonan ni Miggy ay medyo nawala na rin ang hiya ko. Mabuti na lang nakatulong talaga ang alak na iyon. Alam ko na kung anong reaksyon ang meron si Miggy. Gulong-gulo siya kung bakit lumapit ako sa kanya. Nagsimula ako sumayaw. Tinaas ko na rin ang manipis ko long sleeve para hubarin. What the hell are you doing? Masamang tingin ay pinukol niya sa akin. Sumabay ka na lang sa trip ko. My old but gold husband. Pilyang sabi ko sa kanya. Kumunot ka agad ang noo niya. What? Pinisin niya ang bewang ko kaya napaaray ako. Are you fucking crazy? I'm not old yet. Maybe you want me to prove it to you now? Bulon niya sa akin. Alam kong napikon siya sa sinabi ko dahil sa pag-igting ng kanyang mga panga. Thumbs up, my old husband. It's just a dare. Kindat ko sabay alis sa kanyang harapan. Mas lalong kumunot ang kanyang noo. Narinig ko naman na nagtawanan ng mga nasa paligid ni Miggy. Nakaganti rin ako sa iyo, Mr. Burlington. Pagbalik ko sa aming pwesto ay muli akong uminom ng alak. Bahala na si Batman kung malasing ako. Third person's POV. Paano kayo nagkakilala ni Elijah? Tanong ni Irish kay Lalaine pagkatapos itong turuin ng bote. Paano nga ba kami nagkakilala? Napaisip si Lalaine. I know. We met in his car. I was a runaway bride and I hid in his car. What's worse, I pretended to be ugly. We didn't expect that Ellie would choose me to marry. Akalain mo yun? Kahit pangit ako ng time na iyon, pinakasalan niya pa din ako. Hindi siya nagkamali ng pinili. Mahabang kwento ni Lalaine. Ano naman yung pinaka-unforgettable moment niyo? Dagdag na tanong ni Ashley. Muling napaisip si Lalaine. Pare-pareho na silang mga lasing dahil 1 oras na yata silang umiinom ng alak. Tuwing kung saan tatapat, ang bote ay siyang iinom ng alak. Siguro,
nung nagsaks kami inside the refrigerator. Natatawang sagot ni Lalaine. What? Sabay-sabay na sambit ng tatlo. Halos hindi makapaniwala. Sabay-sabay rin na nanlaki ang mga mata ng mga ito. Hindi kayo makapaniwala, no? Malaki kasi yung rep at nagkasya kami. Tatawa-tawang dagdag na kwento pa ni Lalaine. Napailing ang tatlo. Grabe naman yan. Ikaw Ash, anong pinaka-worst na ginawa mo sa buhay mo? Or sa buhay ni Kuya Aaron? Tanong naman ni Irish sa best friend nitong sa Ashley. Napaisip si Ashley. Maybe the worst thing I did, and I felt so guilty after that, was yelling in the middle of Aaron's engagement party. Yes, that's something I'll never forget for the rest of my life. Alam mo naman, di ba? Mahirap lang kami at yung pamasahe ko pa mula sa probinsya ay tipid na tipid ko pa para lang makarating sa Manila at mahanap ang bahay ni Aaron. Gutom na gutom ako ng oras na yun kaya no choice ako at napasagaw ako. Sinabi ko sa gitna na maraming tao na buntis ako at si Aaron ang ama. Natatawang kwento ni Ashley. Hindi ko yun makakalimutan. Pero ngayon natatawa na lang ako kapag naalala ko ang bagay na yun. Napaawang naman ang labi ng tatlo.